Ganito sir, bali, mayroon po kasi kaming policy din na silver. Mayroon po tayong dapat sundin na policy para pa-insured ng sa tamang proseso yung ating mga farmer. Una-una, ito na po, sobrang tagal na po natin inaabangan. Last year pa po natin inaabangan itong El Nino. So, actually, dumating po ngayon, so maraming taong kumbaga marami nagsasabi ng mga farmer, no? Ganito po yan. Tatanggapin po muna namin yung mga papa-insure po muna nila yung kanilang mga pananim. Ngayon, pag napa-insure na po nila, so nandito na po sa amin, mayroon po kayong mga encoder na i-encode po nila yung mga application. Tapos pag nasa system na po namin, ready to file na po sila para sa mga damage, no? Meron po tayong present diseases, meron din po tayong drought. Ngayon, yung state of calamity itong drought, cover po talaga sa PCX yan. Mababayaran po siya kung sila po ay magre-report po sila ng mga damage na pamiminsala ng tuyot, no? Kung wala na po silang makuha ng tubig, report na po nila kanilang mga pananim, mayroon po kayong mga adjuster para iikot sa mga pananim po nila na natuyot po, no? Yun. Tapos, tsaka pa po yun sir, may policy din po dyan kung paano babayaran, no? Pag na-adjust na po yun, kung ilang percent po ni-report nila, yun po yung susundin po nating proseso para mabayaran yung kanilang mga pananim. So, this is a mind setting po ba na kapag may mga ganitong mga kalamidad, kinakailang magpa-insured? Yes, actually sir, yung tinatanggap po namin, i-insure talaga nila yung mga pananim nila. Tapos pag babayaran po namin kung talagang naka-insure po yun. Gano'n, no. Pero not necessarily na gusto nyo mayroong masira ng mga pananim. Actually, hindi naman kasi. Kasi gano'n eh, no? Kasi hindi naman po. Depende na naman po sa farmer kung sila yung magpakail ng mga damage. Kasi yung mind setting ba natin, bakit ako magpapa-insured? Ibig sabihin nun, masisira yung mga pananim ko, parang gano'n, di ba? Kumbaga sir, naka-ready lang para talaga. Naka-ready. Yun itong ginagawa po ng gobyerno natin, tulong po talaga sa atin. Ayun. Kayo yung nabanggit na ayuda, na may karagdagang ayuda, pero not necessary na buo, no? So may certain percentage. Kapag halimbawa, kung nabanggit na rin ninyo noon pa na parang certain free na ang papa-insured. Yes. Paano po yon yung free? Ganito po, pag sa palay naman po, mayroon po kaming free insurance na sa palay mula po 0.3 to 3 hectares lang po. Yun yung libre insurance. 3 hectares? So 3 hectares po, maximum po yun. Ngayon, individually, mayroon po silang mga area na over doon sa 3 hectares. Basta yung 3 hectares po, ililibre po namin yun. Ngayon, kung gusto pa po nila ipa-insure yun, doon na area nila, may bayad na. May bayad na. Yun na po yung papasok na po tayo sa premium. Ayun. Yun na po yung babayaran na sila. O sige, okay, para malinaw, So, halimbawa ako, yung farmers, mayroon akong 1 hektarya o 2 hanggang 3, no? Sabihin na natin. So, pag in-insured ko yun ay free. Yes po. Pagkatapos, kapag inaprubahan na na-insured at magkaroon ng damage yung aking 1 hektarya na doon sa aking tinanim, doon sa 3, Yes po. at yung 1 hektarya doon ay nagkaroon ng damage, at na-report ko sa inyo, magkakaroon ako ng ayuda for that. Yes sir. So how much? A certain percentage ba or what? Actually sir, di ba sa 3 hectares na yun, yung napinsala is 1 hectare lang po, no? Oo. Yun lang rin po yung babayaran ng PCIC. Pero hindi po kasi kami yung nagbibigay sir ng amount kung magkano. Ay, so sino Actually sir, sinisin pa po namin sa region yan, tapos yung magpa-process region na po. Sila so ibig sabihin, once na na-process ninyo, ang mangyayari ay dadalhin nyo muna sa region, tapos the region will compute or ganon. Sila na po magko-compute. So ilang araw, ilang linggo naman ang process nito? Kung hindi naman sir kung hindi naman sumabay o sa karamihan, so yung mga unang na-i-process, yun po yung babayaran. Hindi naman tayo lalagpas ng 1 buwan. Okay, pababa naman po yun sir. Mas mabilis din naman pagpa-process. Ilang taon na po kayo dito? Yung 5 years. So sa 5 years ninyong yan kumusta naman po ang naging performance ninyo sa mga farmers? Sa akin lang sir, kasi 5 years pa lang ako dito sa PISA. Pero ang PISA is 35 years na po dito na. Sa Mindoro lang, Mindoro.
Sa Philippines po. Sa Mindoro. Sa Mindoro. Oo. Hindi ko lang, kasi kailan lang po dumating dito, 2018 na po dito. Okay. 2018. So, since nung 2018, kumusta naman po ang pag-cater ninyo sa mga farmers, sa mga beneficiaries na nagpaano rito? Well, sir, ano naman po, dire-diretso naman po yung pagbabayad namin. Meron din kayong nabibigyan ng ano ng Yes po. I mean, yung ng ayuda. Yes po, ano po talaga, every cropping, sir. Kasi yung mga nagre-report na yan, nababayaran po namin yung mga Maganda. yung mga damit po na nire-report nila sa amin. Yung mga high value crops na yan, ano? Value crops, rice, livestock, mga ganyan. Oo. Sa fisheries. Yun. So talagang nakakatulong kayo. Yes. Or libre yun yung Libre po yun, sir. libre yung nag-apply, tapos pagka may na damage, meron silang ayuda. So Wala po silang babayaran. so maganda Sa pala. insurance po yun. So mali pala yung nagiging konsepto ng mga farmers na sinasabi, bakit ako magpapa-insure diyan? Di sa akin lang kumikita yung parang ganon. So mali po ang na yon, kaisipan. Sa tingin ko, sir. Oo. Pero may libre pagkatapos pagka may nasira na damage, babayaran nyo naman ng Philippine Insurance. Crap. Ayun. So itong El Nino na ito, no? So ilang porsyento po ang na sa inyo nagpa-insure? Siguro, sir, sa farmers, sa mga nagpa-insure po ng high value crops po sa high value crops, sir, siguro po hindi ako magkamali. Sa dami po ng farmer dito, nasa 90%? Yes, sir, nasa 90%. So doon sa 90% din continuous yun yearly. Yes po. Not yearly, every cropping. Every cropping sila nag-ano. So dito sa sa bahagi na ito, meron kayong masasabi na lugar na medyo halimbawa barangay o munisipyo na talagang mas marami ang nagpapa-insured. So Yes. ano yan? Magsaysay o San Jose? Ano po? Sa sir, sa Magsaysay, masasabi na po natin ngayon na 80 to 90% kami nagpapa-insure ng high value crops. Tapos, dito sa San Jose, almost tumatakbo to tayo ng 100%. Dito sa San Jose, lahat po dito ay nagpapa-insure ng high value crops. Kasi, lahat naman po sila, yung mga farmer dito, meron po mga requirements na nanggagaling sa MAUS, RSBSE po, yun yung requirements sa halos lahat ng farmer. Kaya yun din po yung requirements namin. Kung meron silang RSBSE, kung meron silang sinasaka, rice and corn, value crops, may free po tayo para pa-insure. Ayun. So ang may papayo natin sa mga farmers ay dapat ikaw ay member ng RSBC, no? Yun, yung ano tawag yun? Registered yun, di ba? Basic sector. Basic sector, agriculture basic sector, ng DA yun di ba? Ng DA. So talagang dapat merong ganon. So kung wala kang ganon, hindi ka member, hindi ka rin pwede. Yes, sir. Ayun. Hindi rin pala pwede. Kailangan naka-member po sila sa RSBC. Okay, sige. Nasaan nyo po, sir, ang pagkakataon na gusto nyong ipahayon pa, lalo na ngayon, ang mga farmers natin ay kumbaga sa agam-agam dahil may problema sa patubig, sa harabas, sa iba't ibang mga sa iba't ibang problema na kinakaharap nila ngayon. So ano may papayo nyo at saka yung panawagan na rin nyo sa kanila? Ito lang po yung mga advice ko sa mga farmer na yung mga nakapagpasiguro po sa atin sa Philippine Crop Insurance Corporation, ito po ay dumadating po tayo sa El Nino, darating po sa Tagtuyot. So ngayon po ay dami na natutuyot, marami na po nagre-report. Ini-encourage ko po sila na pwede na po sila mag-report kung yun po ay tinamaan na ng tuyot yung kanilang mga pananim. Hindi na ba tagtuyot lang ba o yung pati mga naharabas? Lahat po yan. Basta pray po tayo sa lahat. Yung naharabas man o mga uri ng uod, mga rice blast. Basta't nasira. Sa mga paday po. Sa anthracnose, tinatawag na spaghetti. Sa high value crops, sibuyas. Pray po tayo dyan. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.